Ang magkakasabay na iyak ng apat na sanggol ay parang isang matinis na kulog sa loob ng mansyon. Mas malakas pa kaysa sa tunay na bagyong humahagupit sa labas. Para kay Ramon Mondel Rosario, ang ingay na yon ang tunog ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Napasapo niya ang kanyang sentido. Isang ugat doon, ang tila pumipintig, kasabay ng bawat hagulgol mula sa nursery room. CEO siya ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kaya niyang magpatakbo ng 1,000 empleyado, magsara ng mga deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa isang tawag lang. Pero hindi niya kayang patahanin ang sarili niyang mga anak. Ang apat na milagro na iniwan sa kanya ng yumaong asawang si Celia. Apat na maliliit na paalala ng pagmamahal nila. At ngayon, apat na maliliit na torture sa kanyang pandinig at sa kanyang kaluluwa. Bumukas ang pinto ng kanyang malawak na home office. Pumasok si Dr. Abueva, ang pang-apat na child specialist na kinuha niya sa loob lang ng 2 linggo. Mamahalin ang suot nitong damit pero gusot na ito ngayon. Ang dati perpektong ayos ng buhok ay tila dinaanan na rin ng bagyo. Sir Mon, I'm sorry. Sabi ng doktora, baka sa boses ang pagsuko. Sinubukan ko na ang lahat. Music therapy, scent therapy, lahat ng nasa libro. Pero hindi ko na alam na pati imbagang Simon, isa na namang kabiguan, isa na namang eksperto na sumuko sa apat na sanggol na wala pang 3 buwan ang edad. Okay, malamig niyang tugon. Maari mo nang kunin ang tseke mo sa aking sekretarya. Tumango ang doktora at mabilis na umalis, tila nakahinga ng maluwag na makakatakas na ito sa impyernong yon. Naiwan si Mon sa katahimikan ng kanyang opisina, isang katahimikan na binabasag ng walang tigil na iyakan mula sa kabilang silid. Napatingin siya sa malaking litrato ni Celia sa kanyang mesa. Nakangiti ito, ang mga matay nangungusap ng pagmamahal. Ano ang gagawin ko, Celia? Paano ba? Ito. Bulong niya sa hangin. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang mayordoma, si Manang Elena, na may daladalang pag-aalala sa mukha. Sir, dumating na po yung pinadala ng ahensya, sabi nito na tila nag-aalinlangan. Kumunot ang noo ni Mon. Anong ahensya? Nagpa-cancel na ako ng lahat ng aplikante. Sabi ko, gusto ko ng specialist. Sir, galing po ito sa probinsya. Pinsan po ng hardinero natin. Naghahanap daw po ng trabaho, kahit ano. Naisip ko lang po baka sakali lang. Bumuntong hininga si Mon. Isang probinsyana? Ano ang magagawa ng isang taong walang kaalam-alam kumpara sa mga doktor na sinukuan na ang mga anak niya? Pero sa puntong ito, wala na siyang pagpipilian. Desperado na siya. Sige manang, papasukin mo. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng bestida na halatang lumana at sapatos na flat. Tila ito nalulula sa laki at karangyaan ng opisina. Ang buhok nito'y nakapusod lang ng simple. Siya si Marisol. Magandang gabi po, sir, sabi nito sa mahinang boses. Nakayuko. Tiningnan siya ni Mon mula ulo hanggang paa. Wala itong itsura ng isang yaya. Mukha itong simple, masyadong simple. Marisol, tama? Tanong ni Mon. Walang emosyon. Opo, sir. Sol na lang po. May alam ka ba sa pag-aalaga ng bata? 4 sila. At hindi sila tumitigil sa pag-iyak. Hindi agad nakasagot si Marisol. Tila mas lalo itong kinabahan. Sa probinsya po, sir. Ako po ang nag-alaga sa mga nakababata kong kapatid. Siyam po sila. Napataas ang kilay ni Mon. Siyam. Bago pa siya makapagsalita, isang partikular na malakas na iyak mula sa isa sa mga sanggol ang umalingaw-ngaw. Sinundan pa ng 3. Napapikit si Mon sa frustrasyon, ngunit si Marisol, sa halip na matakot, ay tila nagbago ang ekspresyon. Nawala ang kaba sa mukha nito.
Napalitan iyon ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Mon. Isang uri ng pag-unawa. Sir, pwede ko po ba silang silipin? Tumango lang si Mon. Pagod na. Sumunod siya habang naglalakad si Marisol papunta sa nursery. Pagbukas ng pinto, ang ingay ay nakakabingi. 4 na yaya ang nagkakagulo. Bawat isa'y sinusubukang patahanin ng isang sanggol. Pero walang nangyayari. Hindi nagsalita si Marisol. Dahan-dahan siyang lumapit sa unang kuna. Ang sanggol doon, si Miguel, ang pinakamalakas umiyak. Namumula ang buong mukha nito. Pero nang ilapit ni Marisol ang kanyang kamay, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Bago pa man dumampi ang kanyang balat sa sanggol, tila naramdaman na nito ang kanyang presensya. Ang iyak ni Miguel ay humina, naging ungol. Maingat na binuhat ni Marisol ang sanggol. Ikinulong niya ito sa kanyang mga braso, idinuyan ng marahan, at nagsimulang magham ng isang simpleng himig. Isang kantang pampatulog na hindi pamilyar sa pandinig ni Mon. At parang mahika, tumigil si Miguel sa pag-iyak. Napanganga ang mga yaya. Maging si Mon ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isa-isa, lumapit si Marisol sa bawat kuna. Kinuha niya si Gabriel tapos si Rafael at si Uriel sa bawat sanggol na kanyang dinuduyan. Sa bawat himig na kanyang hinihimig, ang ingay ay napapalitan ng katahimikan. Hanggang sa ang buong silid ay nabalot ng isang payapang katahimikan na hindi narinig ni Mon sa loob ng maraming linggo. Nakatayo siya sa may pintuan, pinapanood si Marisol na ngayon ay nakaupo sa rocking chair. Kalong ang 2 sanggol, habang ang 2 pa ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga kuna. Ang eksena ay surreal, tila isang sinag ng araw ang tumagos sa madilim na ulap ng kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, mula nang pumanaw si Celia, nakaramdam si Mon ng isang maliit na guhit ng pag-asa. Saktong sa sandaling iyon, isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng business attire ang lumitaw sa likuran niya. Ngumiti ito ng matamis kay Mon, isang ngiting laging nagdudulot ng kaunting ginhawa sa kanya. Mon, I came as soon as I heard. Kumusta na? Sabi ni Patricia Sandoval, ang matalik na kaibigan ni Celia at isang kilalang child psychologist. Iginaya niya ang tingin sa loob ng nursery at nakita nito ang payapang eksena. Nakita nito si Marisol na mahinahong nagpapatulog sa mga bata. Ang ngiti sa labi ni Patricia ay hindi nagbago, ngunit sa isang saglit, nahuli ni Mon ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na malamig, mapanuri at puno ng kalkulasyon habang nakatingin ito sa simpleng babaeng nagmula sa probinsya. Para kay Marisol, ang mansyon ng mga Del Rosario ay parang isang palasyo mula sa mga fairy tales na naririnig lang niya sa radyo noong bata pa siya. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga kisame ay napakataas na tila abot na ang langit. At ang mga gamit, hindi niya alam kung ano ang tawag sa karamihan ng mga ito. Pero ang totoong mahika ay wala sa karangyaan ng bahay. Ito ay nasa loob ng nursery room. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang pinapaliguan si Miguel sa isang maliit na batya. Ang amoy ng baby powder at gatas ay ang pinakamabangong pabango para sa kanya. Ang maliliit na kamay at paa ng mga sanggol, ang paghikab nila pagkatapos dumede, ang paraan ng pagkapit ng maliliit nilang daliri sa daliri niya. Ito ang kanyang paraiso. Alam niyo ba, bulong niya sa 4 na sanggol na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna. Kayo ang pinakamagandang biyaya na natanggap ko. Hindi niya ito trabaho lang. Ito ay isang misyon, isang pagkakataon na ibigay ang pag-aaruga na natutunan niya mula sa pag-aalaga sa kanyang 9 na kapatid. Sa bawat sanggol na kanyang kinakarga, tila binubuo niya ang isang piraso ng kanyang sariling puso. Kalagitnaan ng hapon nang pumasok si Ma'am Patricia sa nursery. Laging perpekto ang ayos nito, mula sa makintab na sapatos hanggang sa buhok.
na walang kahit isang hiblang wala sa lugar. May dala itong nangiti, pero hindi yun umaabot sa kanyang mga mata. "Marisol?" sabi nito sa matamis na boses. "Kamusta ang mga alaga natin?" "Mabuti po, ma'am. Katatapos lang po nilang dumede at tulog na po silang lahat." "Good, good." Lumapit ito sa kuna ni Rafael at hinaplos ang ulo nito. "Napansin ko, you sing them traditional lullabies." Nakakatuwa. Pero alam mo ba, may mga pag-aaral na nagsasabi na mas nakakatulong sa brain development ng mga bata ang classical music. Mozart, for example. Napalunok si Marisol. "Ah, ganun po ba, ma'am? Ang alam ko lang po kasing kanta ay yung mga tinuro pa ng lola ko." Tumawa si Patricia, isang tawang mahina at kontrolado. "Of course, walang masama doon. It's just that sa panahon ngayon, everything is based on science. Ang pag-aalaga ng bata ay hindi lang basta pagmamahal. It's a precise science, Marisol. Bawat kilos, bawat tunog, may epekto sa kanilang future." Pakiramdam ni Marisol ay bigla siyang umikli. Ang natural na pag-aaruga na alam niya ay biglang naging parang isang bagay na mali at kulang. "Gagawin ko po ang lahat ng makakabuti para sa kanila, ma'am." Sabi na lang niya. "Alam ko," sagot ni Patricia. Tinapik siya sa balikat. "Kaya nga ako nandito para tulungan ka." At Simon, kinagabihan, habang papunta siya sa kusina para magtimpla ng gatas, narinig niya ang mga boses mula sa sala. Boses ni Sir Mon at ni Ma'am Patricia. Hindi niya sinasadyang makinig, pero napatigil siya sa gilid ng pader nang marinig niya ang kanyang pangalan. "She has a natural touch. I admit that." Sabi ni Patricia. Ang boses nito ay puno ng professional na pag-aalala. Pero iyon ang delikado, Mon. Ang mga natural na pamamaraan na walang scientific basis ay maaaring magdulot ng long-term psychological issues, separation anxiety, emotional dependency. Kailangan nating mag-ingat. "So anong ibig mong sabihin?" tanong ni Sir Mon. Baka sa boses ang pagkalito. "Ang ibig kong sabihin, kailangan natin ng structure. Kailangan nating i-monitor ang lahat. We need data. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa kalinga at kanta. This is your children's future we're talking about." Hindi na narinig ni Marisol ang kasunod. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang maliit na silid sa staff quarters. Pakiramdam niya ay sinaksak siya sa dibdib. Kalinga at kanta. Iyon lang ang meron siya. Iyon lang ang alam niyang ibigay. At ngayon, naririnig niyang yun pa pala ang maaaring makasama sa mga batang napamahal na sa kanya. Napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng probinsyana na may mga kalyo sa kamay dahil sa trabaho. Isang babaeng hindi nakatapos ng kolehiyo. Sino nga ba naman siya para kumontra sa isang sikat na doktora? Maya-maya pa may kumatok sa kanyang pinto. Si Sir Mon. Ang mukha nito ay seryoso, tila may mabigat na iniisip. "Sol," sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang clipboard na may mga papel. "Ano po ito, sir?" "Isang bagong protocol mula kay Patricia." Sabi nito, umiiwas ng tingin. "Simula bukas, kailangan mong itala ang lahat. Oras ng pag-iyak, oras ng pagtulog, haba ng pagdede, klase ng yak. Lahat. Kailangan nating sundin ang schedule na ito for the good of the children." Kinuha ni Marisol ang clipboard. Ang mga papel ay puno ng mga chart, mga numero, at mga terminong hindi niya maintindihan. Ang init at pagmamahal sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Ang pag-aalaga sa 4 na anghel ay naging isang trabahong puno ng patakaran, isang eksperimento. At pakiramdam niya, siya ang unang-unang susubukin at huhusgahan. Mayroong 2 mundo sa loob ng mansyon at si Mon ay nakatayo sa gitna ng mga ito. Ang unang mundo ay ang mundo na nakikita niya sa security monitor ng kanyang cellphone. Sa nursery room, si Marisol ay hindi nakatingin sa clipboard. Nakaupo ito sa sahig.
At sa paligid niya ay ang 4 na sanggol na nakahiga sa malambot na playmat. Mahina siyang humihimig habang isa-isang ginagalaw ang mga daliri sa paa ng mga bata. Isang maliit na ngiti ang namumuo sa labi ni Uriel. Isang payapang mundo. Ang pangalawang mundo ay ang mundong dumadating sa kanya sa pamamagitan ng teknolohiya. Kakatext lang ni Patricia, isang link sa isang article na may titulong The Dangers of Unstructured Infant Care, a Gateway to Behavioral Problems. Napabuntong hininga si Mon. Sino ang paniniwalaan niya? Ang ebidensya ng kanyang mga mata o ang ebidensya ng siyensya na ipinipilit ni Patricia? Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ang gusot sa kanyang isip ay tila mas komplikado pa kaysa sa mga problema ng kanyang kumpanya. Napatingin siya sa litrato ni Celia sa kanyang mesa. Nakangiti ito. Ang mga matay tila nagsasabing, "Kaya mo yan, mahal." "Celia, sana nandito ka," bulong niya. "Ikaw laging alam ang dapat gawin." Isang biglaang pagnanasa na maramdaman ang presensya nito ang nagtulak sa kanya na tumayo. Nilisan niya ang kanyang modernong opisina at naglakad papunta sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang dating maliit na art studio at private office ni Celia. Bihira na siyang pumasok dito. Masyadong masakit. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng pinatuyong pintura at lumang libro ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin kung paano ito iniwan ni Celia. Isang painting na hindi natapos ay nakasandal pa rin sa easel. Ang mga libro tungkol sa sining at kasaysayan ay siksikan sa mga estante. Dito, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa asawa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng upuan ni Celia. Naglakad siya papunta sa bookshelf. Isang libro ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang paborito ni Celia. Inabot niya ito mula sa mataas na estante. Ngunit sa kanyang pag-abot, nasagi niya ang kanyang siko sa isang tumpok ng mga artbook na hindi maayos na nakapatong. Gumewang ang mga ito at sunod-sunod na nahulog sa sahig na gawa sa kahoy, lumikha ng isang malakas na kalabog sa tahimik na silid. "Damn it!" Mahina niyang mura. Yumuko siya para pulutin ang mga nagkalat na libro. Ngunit sa pag-alis niya ng huling libro mula sa sahig, isang bagay ang nahagip ng kanyang mata. Sa likod ng lugar kung saan nakatumpok ang mga libro, sa pader mismo, mayroong isang manipis na siwang na hindi niya napansin noon. Kinutuban siya. Hinawakan niya ang gilid ng kahoy na panel at marahang hinila. Nagulat siya nang ito ay bumukas. Tumambad ang isang maliit at madilim na espasyo sa loob ng pader. At sa loob, mayroong isang kahon. Isang simpleng kahon na gawa sa kahoy na narera, na may nakaukit na letrang C sa takip. Nanginginig ang mga kamay ni Mon habang inaabot ito. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Umupo siya sa sahig, ipinatong ang kahon sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakasalansan ng maayos ang isang tumpok ng mga sulat. Mga sulat kamay. Ang pamilyar na eleganteng sulat kamay ni Celia. Ang bawat sobre ay may petsa, ngunit walang pangalan ng padadalhan. Nakatali ang mga ito ng isang asul na ribon. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Para siyang nakikipag-usap sa isang multo. Maingat niyang binuksan ang sobre. Inilabas niya ang nakatuping papel. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Celia ay kahit bahagya ay kumapit pa rin sa papel. At iyon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at sinimulang basahin ang sulat. Mon, Tinyuko M. Ang simpleng panimulang yon ay sapat na para mamasa ang kanyang mga mata. Narinig niya ang boses ni Celia sa kanyang isipan. Malinaw na parang ito'y nasa tabi niya lamang. Nyuan dang dokla tunay. Kung iela, Hong Kong oben anua. At siguro, ang mga anghel natin ay kasama mo na. Alagaan mo sila, mahal ko.
Alagaan mo ang ating mga munting milagro. Napalunok si Mon, pinipigilan ng isang hikbi. Isinusulat ko ito dahil meron akong takot sa aking puso. Isang takot na hindi ko masabi sa iyo ng harapan dahil ayokong maging dahilan pa ng iyong pag-aalala. Ngunit kailangan mong malaman. Kailangan mong maging handa. May kinalaman ito kay Patricia. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mon. Patricia, bakit isusulat ni Celia ang tungkol sa matalik nitong kaibigan? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat salita. Mahal ko siya bilang isang kaibigan. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, may nakikita akong hindi ko maintindihan. Isang anino sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya tayo, tuwing pinag-uusapan natin ang ating pamilya. Isang bagay na malamig at mapagkwenta. Maaring guni-guni ko lang ito, mahal. Maaring dala lang ito ng aking pagbubuntis. Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na ito sa aking dibdib. Kaya nakikiusap ako sa iyo, kung ako'y wala na at kung si Patricia ay nasa tabi mo, mag-ingat ka. Maging mapanuri ka. Huwag kang magtiwala sa lahat ng kanyang sasabihin. Pakinggan mo ang iyong puso, Mon. Lagi itong nagsasabi ng totoo, kahit minsan ay ayaw nating pakinggan. Kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, at si Patricia ay nasa napakalapit sa iyo, dungtin ko ta. Nabitawan ni Mon ang sulat. Tila sinuntok siya sa sikmura at hindi siya makahinga. Ang mga huling salita ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang babalang nagmumula sa kabilang buhay. Dungtin ko ta. Don't trust her. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Ang pagpipilit ni Patricia na siya ang mag-aalaga kay Mon. Ang pagdating nito sa eksaktong oras palagi. Ang mga ekspertong payo nito na nagdulot lamang ng mas maraming problema bago dumating si Marisol. Ang lahat ng iyon na dati tila mga akto ng pagmamalasakit, ngayon ay biglang nabahira ng isang masamang kulay. Tumingin siyang muli sa kahon. Marami pang sulat. Alam niyang sa gabing iyon, hindi siya matutulog. Alam niyang ang pagtuklas sa kahong ito ay hindi isang aksidente. Ito ang simula. Ang simula ng paghahanap niya sa isang katotohanang mas masalimuot at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Paulit-ulit na binasa ni Mon ang sulat hanggang sa halos makabisado na niya ang bawat kurba ng sulat kamay ni Celia. Ang hangin sa loob ng studio ay tila kumapal, puno ng mga tanong na walang sagot. Dungtin ko ta. Don't trust her. Paano? Si Patricia? Ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa? Ang ninang ng isa sa kanilang mga anak? Ang babaeng tumayo sa tabi niya noong mga pinakamadilim na araw pagkatapos ng libing? Imposible. Pero si Celia ang nagsabi nito. At kailanman ay hindi nagkamali ang kutob ni Celia. Maingat niyang ibinalik ang sulat sa sobre at itinago itong muli sa kahon kasama ng iba pang mga liham na hindi pa niya binubuksan. Dinala niya ang kahon sa kanyang opisina at itinago ito sa ilalim ng isang lihim na kompartimento sa kanyang sahig. Kailangan niya munang mag-isip. Kinabukasan, sinubukan niyang kumilos na parang normal ang lahat. Ngunit ngayon, ang bawat kilos at salita ni Patricia ay dumadaan sa isang bagong filter sa kanyang isipan. Ang babala ni Celia ay parang isang maliit na tinig sa likod ng kanyang ulo na nagsusuri sa lahat. Nang gabing iyon, iginiit ni Patricia na maghapunan silang dalawa sa mansyon. Para hindi ka malungkot, sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumayag si Mon. Ito na ang pagkakataon niya para mag-obserba. Naalala ko tuloy nung nasa Paris tayo. Biglang sabi ni Patricia habang kumakain sila, isang mapagpangarap na ngiti sa kanyang mga labi. Naaalala mo ba, Mon? Noong pinilit ni Celia na akyatin natin ang Eiffel Tower, kahit takot na takot siya sa heights, she was so brave. Napatigil sa pagsubo si Mon. Tumingin siya kay Patricia. Paris? Oo, nagpunta sila ni Celia sa Paris. Pero si Patricia ay hindi nila kasama.
Mayroon itong importanteng conference sa Germany noon, kaya hindi ito nakasama sa kanila. Sigurado siya roon. Iyon ang biyahe kung saan nila pinlano ang kanilang pamilya. Pero hindi siya umimik. Ngumiti lang siya ng pilit. Oo, naalala ko. She was always brave. Isang maliit na kasinungalingan, isang maliit na detalye na binago. Baka nagkamali lang ng alaala si Patricia. O baka, nagpatuloy ang kanilang usapan. Purong papuri ang sinasabi ni Patricia tungkol kay Celia, kung gaano niya ito namimiss. Ngunit para kay Mon ngayon, ang mga salita ay tila mga rehearsed lines mula sa isang script. Ang mga ito'y walang init, walang totoong kalungkutan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang maliit na pagsubok. Habang nagkakape sila ni Patricia sa sala at pinapanood si Marisol na nag-aalaga sa mga bata sa di kalayuan, sinadya niyang magsalita. Nag-aalala ako ng kaunti kay Gabriel. Sabi niya, sinisigurong maririnig ni Patricia. Sabi ng pedia, baka meron siyang mild lactose intolerance. Kailangan daw nating bantayan. Ito'y isang kasinungalingan. Perpektong malusog ang lahat ng kanyang mga anak ayon sa huling check-up. Agad na lumingon si Patricia sa kanya. Ang mukha ay nagpapakita ng malalim na professional na interest. Lactose intolerance? Yes, that's common. Nakikita ko na nga ang mga signs. Ang pamumula ng kanyang balat at ang pattern ng kanyang pag-iyak. Don't worry, Mon. I'll create a new feeding chart for him. We need to switch him to a hypoallergenic formula immediately. Hindi kumurap si Mon. Sumang-ayon ito kaagad. Hindi man lang nagtanong kung sino ang pedia o kung ano ang mga eksaktong resulta ng test. Ang isang tunay na eksperto ay magtatanong. Ang isang taong nagpapanggap lang ay sasang-ayon sa lahat para mapatunayan na alam niya ang nangyayari. Naramdaman ni Mon ang isang malamig na kuryente na gumapang sa kanyang likod. Tama si Celia. May mali. Mayroong napakamali. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Patricia, umakyat si Mon sa kanyang opisina. Kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang drawer. Isang high-tech na voice-activated recording device kasing liit lang ng isang butones. Madalas niya itong gamitin sa mga sensitibong business meetings. Bumaba siya sa sala. Ang lugar kung saan sila madalas mag-usap ni Patricia. Maingat at tinitiyak na walang nakakakita, itinago niya ang device sa ilalim ng center table sa likod ng isang maliit na ukit. Hindi pa niya alam kung ano ang hinahanap niya. Hindi pa niya alam kung ano ang plano ni Patricia. Pero sisiguraduhin niyang sa susunod na magsalita ito, handa na siyang makinig sa lahat. Maging sa mga bagay na sinasabi nito kapag inaakala nitong walang sino mang nakikinig. Nakaupo si Patricia sa kanyang mamahaling leather sofa sa loob ng kanyang minimalist at malamig na condominium unit. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling red wine. Sa isa pa, ang kanyang cellphone kung saan tinititigan niya ang isang larawan. Isang lumang larawan. Si Mon at si Celia, kuha noong kanilang kasal. Magkayakap, ang mga ngiti ay abot langit. Purong kaligayahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Patricia. Lahat ng sayo, Celia, dapat ay sa akin, bulong niya sa larawan. Ang boses niya ay walang bahidad ng tamis na laging naririnig ni Mon. Ito'y puno ng lason, puno ng inggit na inipon sa loob ng maraming taon. Kaibigan, iyon ang tingin sa kanya ni Celia, ang tingin ng lahat. Pero sa loob-loob niya, isang apoy ng galit ang laging nag-aalab. Paano nangyaring ang isang tulad ni Celia, isang pintor na may malambot na puso at simpleng pangarap, ang siyang nakakuha ng lahat, ang perpektong lalaki, ang perpektong buhay. At siya na mas matalino, mas ambisyosa, mas karapat-dapat, naiwan sa anino nito hanggang ngayon. Pero tapos na ang paghahari ni Celia. Ang galing mong umarte, Celia, sabi niya sa larawan. Pero mas magaling ako. Itinaas niya ang baso, isang tahimik na toast para sa kanyang sarili.
Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Simon ay unti-unti nang nahuhulog sa kanyang bitag. Ang tiwala nito ay nasa kanya. May isang maliit na sagabal lang. Isang hampaslupang probinsyana na nagngangalang Marisol. Isang mangmang na nagpapanggap na milagro. Pabulong niyang sabi, puno ng pagkasuklam. Sa tingin niya, matatalo niya ako sa mga kanta-kanta at yakap-yakap lang? How pathetic! Kailangan niyang tanggalin ang sagabal. Hindi sa paraang simpleng sisiraan lang. Kailangan niya ng isang bagay na dramatiko. Isang bagay na magpapatunay na si Marisol ay hindi lang walang alam, kundi isang panganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na tinitingnan ang larawan. Dinial niya ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. It's me, sabi ni Patricia. Ang boses ay naging malamig at parang negosyante. Kailangan ko na ng special blend na in-order ko sa'yo last month. Yung may kick. May saglit na katahimikan. Sigurado ka? Medyo matapang yon para sa... Just do it. Putol ni Patricia. I deliver mo sa usual drop-off point bukas ng umaga at siguraduhin mong walang anumang label. Okay, you're the boss. Ibinaba niya ang tawag. Isang nangiting puno ng kumpiyansa ang lumitaw sa kanyang mukha. Kinabukasan, armado ng isang maliit na botelya ng walang kulay at halos walang amoy na langis. Nagtungo siya sa mansyon ng mga Del Rosario. Nagkunwari siyang mayroon siyang mahalagang data na kailangang i-discuss kay Mon. Habang hinihintay niya si Mon sa sala, alam niyang si Marisol ay abala sa paghahanda ng pananghalian sa kusina. Ito na ang kanyang pagkakataon. Tahimik na parang isang ahas na gumagapang, umakyat siya sa hagdanan patungo sa nursery. Walang tao. Ang 4 na sanggol ay payapang natutulog. Sweet dreams! Bulong niya ng may panunuya. Lumapit siya sa air humidifier at diffuser sa isang sulok ng silid. Maingat niyang binuksan ang takip nito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na botelya at nagpatak ng 3 beses sa tubig. 3 patak lang. Sapat na para magdulot ng iritasyon, pero hindi sapat para mag-iwan ng permanenteng pinsala. Perpekto. Isinara niya ang diffuser at binuksan ito sa pinakamahinang setting. Unti-unti, isang halos hindi mapansing amoy ang kumalat sa hangin. Bumalik siya sa ibaba na parang walang nangyari. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Mon. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga peking chart na ginawa niya. At habang nasa kalagitnaan siya ng pagsasalita, narinig niya ito. Una, isang maliit na ubo. Pagkatapos, isang iritableng paggalaw mula sa baby monitor. At sa wakas, ang tunog na hinihintay niya. Isang matinis, biglaan, at puno ng sakit na iyak. Galing kay Uriel, napatingin si Mon sa monitor, puno ng pag-aalala. Ngunit si Patricia ay ngumiti lang sa kanyang isipan. Isang ngiting demonyo. Game over, Marisol. Nasa kusina si Marisol, hinahalo ang nilugaw na saging para sa merienda ng mga bata mamaya nang marinig niya ang iyak. Hindi ito ang karaniwang iyak ng gutom o pagkabagot. Ito ay isang iyak na matinis at puno ng sakit. Agad niyang nakilala ang boses, si Uriel. Binitawan niya ang sandok at kumaripas ng takbo paakyat sa nursery. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Pagbukas niya ng pinto, ang eksenang tumambad sa kanya ay isang bangungot. Si Uriel, sa kanyang kuna, ay hirap na huminga. Ang balat sa kanyang dibdib at leeg ay namumula at may maliliit na pantal na nagsisimulang lumitaw. Umiiyak ito nang walang tigil. Ang maliliit niyang kamay ay sinusubukang kamutin ang sarili. Diyos ko! Sigaw ni Marisol sa pagkabigla. Mabilis niyang binuhat si Uriel. Mainit ang balat nito. Nagpapanik. Hindi niya alam ang gagawin. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Mon sa silid. Kasunod si Patricia. Ang pag-aalala sa mukha ni Mon
ay agad na napalitan ng pagkagulat. Ngunit ang ekspresyon ni Patricia ay iba. Ito'y isang maskara ng kontroladong alarma na parang isang doktor na dumating sa isang emergency. "Anong nangyari?" tanong ni Mon. Ang boses ay mataas at nanginginig. "Hindi ko po alam, sir. Pagdating ko po ganito na siya," sagot ni Marisol. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mabilis na lumapit si Patricia at kinuha si Uriel mula sa mga braso ni Marisol. Propesyonal niyang sinuri ang bata. "It's an allergic reaction. Severe," sabi niya sa isang kalmadong boses na lalong nagpatindi sa gulo. "May ipinahid ka ba sa kanya, Marisol, kahit anong langis o pulbos?" "Wala po. Wala po, ma'am. Sumpaman." Umiiyak na sagot ni Marisol. Hindi siya pinansin ni Patricia. Ang mga mata nito ay mabilis na naglakbay sa paligid ng silid, na parang isang investigador na naghahanap ng ebidensya. Pagkatapos, tumigil ang tingin nito sa isang maliit na basurahan sa tabi ng changing table. "Mon, look," sabi nito. Ang boses ay biglang naging malamig. Lumapit si Mon. Mula sa basurahan, kinuha ni Patricia, gamit ang isang tissue, ang isang maliit at walang lamang botelya ng essential oil. Isang murang brand na nabibili lang sa bangketa. Itinaas ito ni Patricia para makita nilang lahat. Lavender oil, isang brand na hindi aprobado. Ito ang sanhi. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. "Hindi po sa akin yan. Hindi po ako gumagamit niyan." Pero huli na ang lahat. Tumingin si Patricia kay Mon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa at matinding pagkadismaya. "Mon, I warned you. Sinabi ko sa'yo na ang mga natural na pamamaraan na walang sapat na kaalaman ay mapanganib." Pagkatapos, humarap siya kay Marisol. Ang lahat ng pagpapanggap na kabaitan ay nawala. Ang boses niya ay naging matalas na parang kutsilyo. "Dahil sa'yo, muntik nang mapahamak ang bata. Ang pagiging ignorante mo ay halos pumatay sa isang inosenteng sanggol. Ano ang sasabihin mo para sa sarili mo?" Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Marisol. Ang mga yaya at ibang katulong ay sumilip na sa may pintuan na aakit ng komosyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Tumingin si Marisol kay Mon, naghahanap ng kahit kaunting pag-unawa, kahit kaunting tiwala. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yan. Mahal ko po ang mga anak ninyo." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Mon ay isang bagay na sumira sa kanyang puso. Nakita niya ang galit, ang pagkadismaya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kawalan ng tiwala. Ang isip ni Mon ay nalason na ng mga babala ni Patricia, at ngayon, ang pekeng ebidensya sa kanyang harapan ay ang huling patunay. Ang katahimikan ni Mon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang panga ay nagtiim. Tumingin siya kay Marisol, hindi sa mga mata nito, kundi sa isang punto sa dingding sa likod nito. "Umalis ka na," sabi niya sa isang boses na malamig at walang emosyon. Natigilan si Marisol. "Sir?" "Sabi ko, umalis ka na," ulit ni Mon. Mas matigas ngayon. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay na ito ngayon din." Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Marisol. Ang akusasyon, ang kawalan ng katarungan, ang pagtataboy mula sa mga batang itinuring na niyang sariling pamilya. Ang lahat ng sakit ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa. Tumango na lang siya. Isang kilos ng pagsuko sa isang laban na hindi niya alam kung paano sisimulan. Tinalikuran niya ang lahat. Ang nag-aalabang tingin ni Patricia, ang mga mapanghusgang mata ng mga katulong, at ang malamig na likod ni Mon, at naglakad papalayo.
Dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Tahimik na pinanood ni Mon ang pag-alis ni Marisol. Nakatayo lang siya sa may bintana. Tinitingnan ang payat na figura nito habang bitbit ang isang lumang bag. Papalabas ng kanilang gate. Sa gitna ng ambon, isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing, tama ang ginawa niya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Ang ebidensya ay malinaw, ngunit may isa pang bahagi, isang maliit na tinig na sinisikap niyang isantabi, na sumisigaw na nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Ang katahimikan sa pag-alis ni Marisol ay nakakabingi. Walang drama, walang pagmamakaawa. Isang tahimik na pagtanggap lang ng hatol, at iyon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. At sa sandaling sumarado ang gate sa likuran ni Marisol, tila isang senyalis iyon. Mula sa nursery sa itaas, isang iyak ang pumunit sa katahimikan. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang apat na sanggol ay muling nagsabay-sabay sa isang malakas na panaghoy na tila tumatagos sa pader ng buong mansyon. Bumalik na ang bagyo. Nagmamadaling umakyat si Patricia. Ang mukha ay nagpapakita ng determinasyon. Hayaan mo, Mon. Ako ang bahala. This is what I'm trained for. Kailangan lang nila ng routine at ng expert handling. Ngunit ang nangyari sa sumunod na oras ay isang purong kalamidad. Sinubukan ni Patricia ang lahat ng nasa libro. Nagpatugtog siya ng Mozart sa speakers, pero mas lalo lang nag-alboroto ang mga bata. Sinubukan niyang balutin sila ng mahigpit sa paraang tinatawag na swaddling, pero tila mas lalo silang nasakal. Kinuha niya ang mga chart. Sinubukang sundin ang feeding schedule, pero isinusuka lang ng mga bata ang gatas. Hush now, babies. I'm here. Everything is under control. Sabi niya sa isang boses na pilit pinapakalma, ngunit bakas na ang pagkairita. Tila narinig ng mga sanggol ang kasinungalingan sa kanyang tono. Mas lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pag-iyak. Nakatayo si Mon sa may pintuan, isang tahimik na manonood sa pagguho ng lahat ng teorya ni Patricia. Ang ekspertong kaharap niya ay mukhang mas helpless pa kaysa sa kanya. Ang lahat ng kumpiyansa nito ay naglalaho, napapalitan ng frustration. Maybe they're just upset about the change, sabi ni Patricia, naghahanap ng dahilan. I'll go home for now and formulate a new, more aggressive sleep plan. Babalik ako bukas. Mabilis itong umalis, tila tumatakas mula sa sarili nitong kabiguan. Naiwan si Mon sa gitna ng ingay. Ang iyak ng kanyang mga anak ay hindi na lang ingay ngayon. Ito'y isang akusasyon, isang sumbat. Tila tinatanong siya ng mga ito, bakit mo siya pinaalis, Papa? Bakit mo pinaalis ang nag-iisang taong nakakaintindi sa amin? Pumasok siya sa nursery. Ang amoy ng baby powder ay hinaluan na ng amoy ng asim ng suka. Ang dating payapang silid ay naging isang war zone. Umupo siya sa sahig. Isinandal ang kanyang likod sa pader at napapikit. Ang pagod at pagsisisi ay bumalot sa kanya na parang isang mabigat na kumot. Naalala niya ang recording device. Halos gumapang siya sa pagod papunta sa sala. Kinuha niya ang maliit na device mula sa ilalim ng mesa at isinalpak ang earphones. Pinindot niya ang play. Una niyang narinig ang mga boses nila ni Patricia. Nag-uusap tungkol sa mga peking feeding chart. Walang kahina-hinala. Ngunit nag-fast forward siya sa mga oras na wala siya sa sala. At doon niya narinig ito. Hindi isang ebidensya ng krimen, kundi isang ebidensya ng pagmamahal. Narinig niya ang boses ni Marisol noong isang araw, noong inaakala nitong walang sino man sa paligid. Hindi ito nakikipag-usap sa cellphone, hindi ito nanonood ng TV, kinakausap nito ang mga bata. Ay, si Rafael, ang gwapo-gwapo naman. Manaka sa papa mo pero sana makuha mo ang puso ng mama mo. Shh! Gabriel, huwag kang malikot. Mahal ka ni Ate Sol. Mahal na mahal. Narinig niya ang mahinang paghimig nito ng isang luma at simpleng awiting pampatulog.
Isang himig na puno ng lambing, isang himig na galing sa puso, hindi sa isang Spotify playlist. Ang bawat salita, bawat himig, ay isang patunay ng sinseridad na hindi kayang pikein. Pinatay niya ang recording. Isang luhang hindi niya inaasahan ang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya kailangan ng ebidensya laban kay Patricia. Ang narinig niya ay sapat na ebidensya na nagkamali siya ng paghusga kay Marisol. Isang malaking pagkakamali. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang bagay lang ang pumasok sa kanyang isip. Si Celia. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina. Ang puso'y tumitibok na may halong pagsisisi at isang munting pag-asa. Binuksan niya ang lihim na kompartimento sa sahig at muling kinuha ang kahon na gawa sa nara. Umupo siya sa kanyang silya, nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang mga natitirang liham. Hindi na niya ito binasa ayon sa pagkakasunod-sunod. Naghahanap siya ng kahit anong sagot, kahit anong gabay. Ngunit nang inangat niya ang huling sobre, napansin niya ang kakaiba. Mas makapal ito. At sa ilalim ng tumpok, nakita niya ito. Isang false bottom. Isang manipis na piraso ng velvet na tela na nakadikit sa ilalim ng kahon. Kinakabahan, marahan niyang hinila ang gilid ng tela. Ito'y umangat at tumambad ang isang huling liham. Ang sobre nito ay iba. Mas luma ang papel. At ito'y selyado ng pulang wax na may tatak ng paboritong selyo ni Celia. Isang maliit na bulaklak na sunflower. Sa sobre, nakasulat sa pamilyar na kamay ni Celia, para sa pinakamasakit na araw. Basahin mo lang ito. Kapag pakiramdam mo ay wala nang natitira. Napigil ni Mon ang kanyang hininga. Ito na yon. Ang gabing ito. Ito na ang araw na yon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinisira niya ang selyo. Ang tunog ng nababasag na wax sa tahimik na opisina ay parang isang putok ng baril. Inilabas niya ang sulat. At habang binabasa niya ang mga unang linya, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang buong mundo, na tila ang sahig na kanyang kinatatayuan ay gumuho at siya'y nahuhulog sa isang madilim na bangin ng katotohanan. Ang mga salita sa huling liham ni Celia ay hindi lang tinta sa papel. Ang mga ito ay mga pako na bumaon ng malalim sa puso ni Mon. Mahal kong Mon, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na ang pinakamasama kong kinatatakutan ay nagkatotoo. At si Patricia ay nagtagumpay sa paglason sa iyong isipan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Mula pa noon, magaling na siyang magbalat kayo. Noong huling mga buwan ng aking pagbubuntis, ako ay naging maselan. Si Patricia, bilang isang eksperto, ang aking naging takbuhan. Nagre-rekomenda siya ng mga pagkain at bitamina. Nagtitiwala ako sa kanya. Ngunit isang gabi, hindi sinasadyang narinig ko ang isang pag-uusap niya sa telepono. Hindi niya alam na nasa kabilang silid lang ako. Napatigil sa paghinga si Mon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Ikinukwento niya sa kausap niya, tumatawa pa siya, kung paano niya ako binibigyan ng mga herbal supplements na sa katunayan ay nagdudulot ng mild anxiety at palpitations. Sinabi niya, just enough to make her feel helpless para mas kailanganin niya ako. Sabi niya, gusto niyang maranasan ko ang pakiramdam na mahina para siya ang maging malakas. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa sikmura ni Mon. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Pero ang pinakamasaklap ay hindi iyon, Mon. Narinig ko ang kanyang grand plan. Ang kanyang pangarap na balang araw ay angkinin ang lahat ng mayroon ako. At binanggit niya ang isang plano na napakademonik, napakasama. Kaya't hindi ko ito makalimutan. Ikinuwento niya kung paano, kung may mangyari sa akin, lilikha siya ng isang unsolvable crisis sa mga bata. Isang problema na tanging siya lang, bilang isang savior, ang makakalutas. Gagamitin niya ang kanyang kaalaman, hindi para tumulong, kundi para manakit at magmanipula. Para ikaw,
ay maging completely dependent sa kanya. Para sa huli, siya ang uupo sa pwestong iniwan ko. Binitawan ni Mon ang sulat na parang napapaso. Tumayo siya, hindi mapakali. Bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na larawan. Ang pag-iyak ng mga bata, ang pagkabigo ng mga naunang eksperto, ang pagdating ni Marisol na sumira sa kanyang plano, ang allergy, ang botelya ng langis na itinanim. Lahat. Ito ay isang grand, evil, calculated plan. Ang sakit sa kanyang puso dahil sa pagkawala ni Celia ay biglang nag-transform. Naging isang nagyelong galit ito. Isang galit na kalmado, matalas, at nakamamatay. Hindi na siya ang naguguluhang biyudo. Ngayon, siya ay isang ama na ang mga anak ay ginamit sa isang masamang laro. Isang asawa na ang alaala ng kanyang minamahal ay binaboy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng hepe ng kanyang personal security team, isang dating military intelligence officer. Roman, sabi ni Mon, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakal na bigat. May ipapahanap ako sa'yo. Isang babae, Marisol Reyes, mula sa probinsya ng... I-text ko sa'yo ang detalye. Hanapin mo siya. Huwag mo siyang kausapin. Bantayan mo lang. Siguraduhin mong ligtas siya. At i-trace mo ang lahat ng phone records ni Patricia Sandoval sa nakalipas na 6 na buwan. Lahat. Pagkatapos ng tawag, umupo siyang muli sa dilim ng kanyang opisina, naghihintay. Ang galit niya ay tila isang apoy na pinapanatili niyang mababa, handa nang sumiklab anumang oras. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, dumating si Patricia. Ang mukha nito ay puno ng simpatya, may dalang isang bagong folder ng mga plano. Pumasok siya sa opisina ni Mon, na nadatnan siyang nakaupo lang, nakatingin sa kawalan. Mon, are you okay? Malambing niyang tanong, nilapag ang folder sa mesa. Don't worry, I have a new plan, mas structured. Sa loob ng 1 linggo, I guarantee you, magiging anghel na ulit ang mga bata. Hindi tumingin si Mon sa folder. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Patricia. Isang malamig at walang emosyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Patricia, sabi niya sa isang boses na nakakapanindig balahibo sa sobrang kalma. Umupo ka, may kailangan tayong pag-usapan. Naramdaman ni Patricia ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang Mon na kaharap niya ay hindi na ang Mon na kilala niya. Nawala ang kalituhan, nawala ang kalungkutan. Sa mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na hindi niya pa nakita dati. Isang hukom na handa nang ilabas ang kanyang sentensya. Umupo si Patricia sa silya sa harap ng kanyang mesa. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang makikita sa kanyang mukha dahil sa kakaibang tono ni Mon. Ngunit mabilis itong napalitan ng kanyang karaniwang maskara ng propesyonal na pag-aalala. Of course, Mon. What is it? You seem tense. Hindi sumagot si Mon. Sa halip, kinuha niya ang huling liham ni Celia mula sa drawer at marahang ipinatong sa ibabaw ng makintab na kahoy ng kanyang desk. Napakislot si Patricia nang makita ang pamilyar na sulat kamay. Is that a letter from Celia? Ang huli. Simpleng sagot ni Mon. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ni Patricia. Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Bago pa man makasagot si Patricia, sinimulan na ni Mon na basahin ng malakas ang sulat. Bawat salita ay binibigkas niya ng malinaw at may bigat. Sinimulan niya sa pagmamahal ni Celia at dahan-dahang umabot sa bahagi tungkol sa mga herbal supplements na nagdulot ng anxiety. Sa bawat salita, ang kulay sa mukha ni Patricia ay unti-unting nawawala. Ang kanyang nangiti ay nanigas. Mon, this is ridiculous, sabi niya. Tumatawa ng pilit. Celia was hormonal during her pregnancy. She was paranoid. Hindi mo naman siguro paniniwalaan ang mga yan, di ba?
Hindi siya pinansin ni Mon at nagpatuloy. Ang boses niya ay lalong bumaba at naging mas mapanganib. Binasa niya ang tungkol sa grand plan, ang paglikha ng unsolvable crisis para siya ang maging tagapagligtas. An unsolvable crisis, pag-uulit ni Mon. Ibinaba ang sulat at tinitigan si Patricia ng diretsyo. Tulad ng biglaang allergy? Tulad ng isang botelya ng langis na milagrong lumitaw sa basurahan? This is insane! Pinararatangan mo ba ako? Sigaw ni Patricia, tumatayo na ngayon. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Ako ang tumulong sa'yo, Dong. Ako ang nandito para sa'yo. Oo, nandito ka, sabi ni Mon. Tumayo na rin siya, ang kanyang taas at presensya ay tila pumuno sa buong silid. Nandito ka para isagawa ang bawat hakbang ng plano mo. Pero nagkamali ka ng isang bagay. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Minaliit mo ang pagmamahal ko kay Celia. At minaliit mo ang pagmamahal ng isang ina. Sa puntong yon, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 unipormadong security guard ng mansyon. Natigilan si Patricia. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong gulat at takot. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tapos na ang laro mo, sabi ni Mon. Ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi kita idedemanda. Hindi kita sisiraan sa publiko. Dahil iyon ang gusto mo. Ang atensyon, ang drama, ang parusa mo ay mas simple. Mawawala ka. Buburahin kita sa buhay namin na parang isang masamang panaginip. At kung susubukan mong lumapit sa pamilya ko, kahit isang beses lang, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo, kasama na ang medical board, kung anong klaseng demonyo ka. Ang mukha ni Patricia ay nag-iba-iba, mula sa pagtanggi, sa galit at sa huli, sa purong pagkatalo. Alam niyang wala na siyang laban. Samahan niyo si Mrs. Sandoval palabas, utos ni Mon sa mga gwardya. Habang kinukuha ng mga gwardya ang kanyang mga braso, tumingin si Patricia kay Mon sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. You will regret this, Mon. Babalik ka rin sa akin kapag hindi mo na kaya. Hindi sumagot si Mon. Tinalikuran na lang niya ito at tumingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang babaeng sumira sa kanyang tiwala habang kinakaladkad palabas ng kanyang buhay. Ngunit walang kasiyahan sa kanyang tagumpay. Isang malaking bigat pa rin ang nakadagan sa kanyang puso. Ang pagsisisi. Ang biyahe pabalik sa probinsya ay malabo sa isipan ni Marisol. Ang alam lang niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang walang tigil na pagpatak ng kanyang luha. Nang makarating siya sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kawayan at kahoy, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang bumalik sa dati. Tumulong siya sa bukid. Nag-alaga siya ng kanyang mga kapatid. Ngunit gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, ang mga mukha ng 4 na sanggol ang kanyang nakikita. Ang maliliit nilang mga ngiti. Ang bigat nila sa kanyang mga braso. Ang amoy nila. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Isang sasakyang hindi nababagay sa maalikabok nilang kalsada. Kinabahan siya. Bumukas ang pinto ng driver at mula roon ay bumaba. Ang isang taong hindi niya inaasahang makikita muli. Si Sir Mon. Gusot ang suot nitong mamahaling damit. Ang buhok ay hindi maayos. Mayroon itong mga eye bags at sa kanyang mga mata, nakita ni Marisol ang isang pamilyar na itsura. Ang parehong itsura ng desperasyon na nakita niya noong unang araw niya sa mansyon. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila mabigat. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Tanging ang hunilang ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Solog! Nagsimula si Mon. Ang boses ay paos. Nagkamali ako. 2 salita.
Pero para kay Marisol, ang mga salitang yon ay naglalaman ng lahat. Nagpadala ako sa kasinungalingan, nagpabulag ako sa takot, at sa proseso, nasaktan ko ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na pagmamahal sa mga anak ko. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa'yo. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Hindi ako naparito para hilingin sa iyong bumalik ka sa trabaho. Naparito ako para humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Sol. Tumingin si Marisol sa lalaking kaharap niya. Ang aroganteng CEO ay nawala. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang taong wasak, isang amang nagsisisi. Ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na iba. Hindi siya sumagot agad. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang puso. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Mon at nagtanong ng isang bagay na siyang tunay na laman ng kanyang isipan mula pa noong umalis siya. Kumusta na ang mga bata? Model isang, munting ngiti ang sumilay sa labi ni Mon. Isang ngiti ng pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Kailangan ka namin, Sol. Walang pangalawang isip. Tumango si Marisol. Uwi na po tayo, sir. Kailangan nila ako. Nagmamadaling bumalik sila sa mansyon. Habang papalapit ang sasakyan, maririnig na ang pamilyar na tunog ng iyakan ng mga sanggol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon tunog ng kabiguan para kay Marisol. Ito ay tunog ng pangangailangan. Pagpasok niya sa nursery, ang lahat ay tumigil. Ang apat na sanggol na kanina'y halos mamagana ang mga mukha sa pag-iyak ay biglang natahimik. Ang kanilang maliliit na mata ay nakatingin ng diretso kay Marisol na parang alam nilang sa wakas ay bumalik na ang kanilang ina. Lumapit si Marisol, kinuha si Uriel na siyang pinakamalakas umiyak at idinuyan. Nagsimula siyang humimig ng pamilyar na awiting pampatulog. Isa-isa, muli niyang kinalong ang bawat isa sa mga sanggol at sa loob lang ng ilang minuto, ang dating magulong nursery ay nabalot ng payapang katahimikan. Nakita ni Mon ang lahat mula sa pintuan. Ang isang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Mula nang mamatay si Celia, ay unti-unting gumuho. Ang mga sumunod na buwan ay ang pinakamababagong panahon sa buhay ni Mon. Hindi na siya ang workaholic na CEO. Naglaan siya ng mas maraming oras sa bahay sa piling ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang matuto. Paano magpalit ng lampin kahit medyo hirap pa rin? Paano magpainom ng gatas? Paano mag-burp ng sanggol? At lahat ng iyon ay sa tulong ni Marisol. Si Marisol ang naging sentro ng kanilang mundo. Hindi lang siya isang yaya. Siya ang naging ilaw at buhay ng kanilang tahanan. Sa bawat ngiti ng mga bata, sa bawat pagtawa nila, nakikita ni Mon ang pagmamahal at dedikasyon ni Marisol. Isang hapon, habang nagtutulungan sila sa pagpapakain sa mga bata, napansin ni Mon ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Marisol. Ang kanyang simpleng ganda, ang kanyang busilak na puso, ang kanyang walang kapagurang pagmamahal. Naramdaman niya ang isang init na kumakalat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Higit pa ito sa pasasalamat. Ito ay pag-ibig. Sol, sabi niya, at agad itong lumingon. Opo, sir. Ngunit hindi na siya sir sa mga mata ni Mon. Siya ay Sol, ang babaeng nagbalik ng kanyang pamilya. Niluhod ni Mon ang isang tuhod. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na diamante. Sa halip, sa loob ay isang simpleng pilak na bracelet na may 4 na maliliit na charm na nakaukit ang mga pangalan ng kanilang mga anak. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Marisol, sabi ni Mon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan.
Ibinalik mo ang buhay sa akin. Ibinalik mo ang mga anak ko. Ibinalik mo ako. Pinunasan niya ang isang luha na pumatak sa kanyang pisngi. Huwag ka nang umalis sa amin, Sol. Please, ipakasal mo ako. Napakislot si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang luha ay umagos mula sa kanyang mga mata, ngunit ito ay luha ng labis na kaligayahan. Mon, alam kong hindi ako perpekto, patuloy ni Mon. At hindi ko maibibigay sa iyo ang buhay na puno ng drama, pero maibibigay ko sa iyo ang isang tahanan na puno ng pagmamahal, isang pamilya, at isang lalaking handang matuto, handang magmahal. Kasama ka. Tumingin si Marisol sa bracelet, pagkatapos ay sa mga mata ni Mon. Ang mga ngiti ng kanilang mga anak sa likuran ay tila nagsisilbing saksi. Opo, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Opo, Mon. Magpapakasal po ako sa inyo. Ilang buwan ang lumipas. Sa likod ng mansyon, sa ilalim ng sikat ng araw, at sa gitna ng namumulaklak na mga halaman, isang simpleng kasal ang naganap. Walang engrandeng selebrasyon, walang maraming bisita. Tanging mga taong nagmamahal sa kanila ang naroon. Nakatayo si Mon at Marisol sa harap ng altar, magkahawak kamay. Ang mga mata nila ay nagsasalubong, puno ng pagmamahal, tiwala, at pag-asa. Sa likuran nila, nakahiga sa apat na magkahiwalay na kuna, na may palamuting bulaklak, ang apat na sanggol. Mahimbing silang natutulog, hindi na sila umiiyak, payapa na sila. Sa wakas, ang mansyon ng mga Del Rosario ay hindi na isang bahay na puno ng lungkot at ingay. Ito ay isang tahanan, isang pamilya, isang bagong simula na binuo hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad, at ang walang hanggang halaga ng isang tunay na puso. Pop.